Dalawang baita, bigas hari. Mag-isang lugar na matatagpuan malapit sa Java, Indonesia. At ito ay tinatawag na Tembayan. At sa lugar na iyon ay may namumulong sultan. At mayroon siyang kabiyak. Nagdadalang tao at nang nalaman ito ng sultan ay labis na itong itinatuwa. Aking mahal na esposa, natutuwa ako na natupad na ang matagal na nating hiniling. Mahal kong sultan, siguro panahon na upang malaman ito ng ating mga nasasakupan. Pinatawag ng hari ang isa sa mga patyaw upang alalayan ang bintana. Mga mamilihan ng Tembayan. Nais ko ay bahag sa inyong magandang malita. Ang Tembayan ay mayroon ng kapagmanan, sapagkat ang ating mga nasaktan ay itinagbuhan ng magdadalang tao. Kung bigla naman ng isa nakakakapag na ito. Kasarap tingnan ako inyong tinatakutan. Ang buong kaharian ay napilitang umalis at magtago sa namumuksang ibon. Habang napahiwalay sa kanila ang sultan at sultana sa kanilang lalakad ay naabutan ng pamanganak ang sultana sa ibon. Nanganak na rin ang sultana. Napakaganda ng ating anak mahal. Ngunit kailangan natin siyang itago upang hindi siya makuha ng karulan. Ano ang gusto mo ipaliwanag, mahal? Kailangan natin siyang iwan dito upang siya ay maligtas at upang hindi na tayo mahirapan sa pagtatago. Aking anak, iwas ka namin dito na sa ngayon at pangako, babalikan ka namin pagkatapos ng nandun ito. Mahal ka namin ito na, maanan. Kakao! Kakao! Nang araw na iyon ay namamasal sa tabing ilog ang pinakamayamang mga malakal sa buong bayan ng Itapura kasama ang kanyang asawa na si Tiyuhara. Nang sila ay nakarinig ng iyak na sanggol, dinala nila agad ang sanggol sa kanilang bahay. Sa bayan ng Itapura ay mayroong sultan na mangalang Mangindra. Siya ay 2 taon nang kasal kanyang asawa na si Lilasari. Ngunit sa tagal ng kanilang pagsasama ay natatawag pa si Lilasari na baka makahanap ng mas maganda sa kanya. Ang kanyang asawa at siya ay iwanan nito. Kung may nakita lang lalo maganda kaysa sa akin, kalimutan mo kaya ako? Kung may lalong mas maganda kaysa sa iyo, ngunit ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Kinabukasan siya ay nagpadala ng mga batyaw sa bawat dako ng kanilang bayan upang malaman kung mayroon pang mas maganda sa kanya. At narating ng mga batyaw ang bayan nila Iwahara.
Nagyan na ang pinakahihintay ko. Isang araw sa sobrang pagkabagot ng Mugindra, siya ay napasyang pumunta sa kabubatan para mangasal. Usa, huwag ka tumakas! Usa, bumalik ka dito! Nakakapagtaka. Bakit may palasyo sa gitna ng gubat? Babalikan ko na lang ito bukas. Sa isang silid ay may nakita siyang isang babae may malang anghel na katangian. Subalit ito ay tulog pa. Hinihintay ng sultan na gumising ang babae. Sinabi ni Bidasari ang lahat ng nangyari sa kanya. Dahil ng maraming taon na yun, bumalik na sa timbayan ang mga nanihirang noon at nagkaroon pa ng isang anak. Ang mga tunay na mga magulang ni Bidasari nagnangalang Sinapati. At isang araw, ang isa pang anak ni Diohara, habang naglalakad ay may nakita siyang babae. Napansin niya nagkapareho sila ng mukha ng itinang turing ng ate na Bidasari. Hala, sino ba yan? Parang si Bidasari. Nilapitan niya ito at nagtanong. Bibili, maaari mo kung bang malaman ng iyong pangalan? At matatanong ko lang po sana kung magkakilala kayo ng ating Bidasari. Wala si Sinapati, pero wala akong kilalang Bidasari. Naitanong ni Sinapati sa kanyang magulang tungkol kay Bidasari. At nalaman niya may kapatid pala siyang nawala. At napag-isipan niya pumunta sila magpapamilya sa Indrapura. Kasama ang pamilya ng mga mamalaman. Tay, pwede po ba tayong dumalo sa kaharian ng Indrapura? Sige, anak. Pagsapit ng umaga ay tutungo agad tayo sa Indrapura. Papuntang Indrapura kasama ang pamilya ng mga malakan. At agad nilang sinabong ang mga batyaw na nagbabantay sa kaharian. Biglang dumating si Bidasari kasama si Mugindra, agad itong sinalubong ng pinunang batyaw. Sino? Ang pamilya ko ng kaharian ng Tambayan at ang pamilya ko ng inyong ina na si Diohara. Papasok na si Bidasari, nagulat ang pamilya sa kanilang nakita dahil totoong magkamukhang muka si Sinapati